Minsan mas masaklap pa ang totoong naganap kaysa sa kwentong katang-isip lamang. Ito ang misteryosong mga kwento natin sa araw na ito. Ang lalaking nakapiring. Ikatlo ng madaling araw ng ika-22 ng Disyembre ng taong 1939. Isang lalaking nakapiring ang biglaan na lang na tumawid sa nagyayelo na kalsada. Sa pagtawid nito ay agad naman na nasagasaan ito ng isang humaharurot na sasakyan. Nakilala ang Ginoo bilang ang 44 na taong gulang na factory worker na si Stephen Melky. Ayon sa mga otoridad na ang lalaki bukod sa nakapiring ay nakatali pa sa likod ang dalawang mga kamay. Dagdag ng otoridad na ang mata nito ay piniringan ng tape maging ang bibig nito. Lumabas sa otopsiya na sa loob ng nakatape na bibig nito ay mayroong panyo na tadtad ng pulang lipstick ng babae. Ibinaba itong si Stephen sa 140 talampakan mula sa highway na kanyang tinawiran. At dahil nakakawala ito mula sa pagkakatali ng kanyang paa ay nagsimula ito na maglakad. Kasama sa nakita ay ang 4 na mga bakas ng mga paa. Indikasyon na sinundan ito ng isa pang tao habang nakapiring at naglalakad ito. Sa kasong ito, 3 tao ang inaresto. Ang waiters na si Bertie Devos at ang katipan nito na si Alan Polomsky. Nagkaroon di umano ng relasyon itong si Stephen sa waitress na si Bertie na siya namang ikinagalit ng katipan na si Alan. Nang mag-cross ang landas ng dalawang lalaki ay nagpambuno sila. Bago sila ay naawat ng mga saksi. Nangyari ito bago pa ang pagkakasagasa na naganap kay Stephen. Isa pa sa inaresto ay ang lalaki na si Devo George Smith na nakaaway din itong si Stephen bago pa ito ay nasawi. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya, wala ang naparusahan at magpasa hanggang ngayon bukas pa rin ang kasong ito dahil walang nakaalam kung sino ang kumuha kay Stephen at kung sino ang nagpasagasa sa kanya. Ang lalaki sa dingding. Ng taong 1986, napansin ng magkapatid na si Tina na 15 taong gulang at nakababata nitong kapatid na si Karen na 9 taong gulang na naiiba ang ayos ng mga gamit na iniwan nila. Minsan nawawala pa ang pagkain na alam naman nila ay itinago nila. At dahil kamamatay lamang ng kanilang mahal na ina, isinisisi nila ang mga kakaibang kaganapan sa kaluluwa ng kanilang yumauna na ina. Makailang beses na ito naman ay sinabi nila sa padre de pamilya. Ngunit ito ay pinagkibit-balikat lamang ng ama at sinasabing masyadong malikot lamang ang imahinasyon nila. Ngunit ang lahat ay nagbago ng ika-8 ng Disyembre ng taong 1986. Sa dingding kanilang nakita ang buhok na itim na tusok-tusok. Sa takot ang dalawang magkapatid ay nagtatakbo sa kanilang ama na nasa 2nd palapag ng bahay nila. Doon sinundan sila ng nakamaskara na lalaki. Sa pagkakataong to nagawa nila Tina na makalabas sa bintana at makatalon sa ibaba upang makahingi ng tulong. Ngunit nang dumating ang otoridad ay huli na ang lahat. Wala na ang lalaking nakamaskara. Sa takot ng mag-ama ay nagpasya sila na hindi muna uuwi sa tahanan nila. Makalipas ang 2 araw, nagpasya ang ama na babalik sa tahanan nila at kukuha ng mga ilang gamit ng mga anak niya na naiwan. Doon sa 2nd palapag ng tahanan kanyang nasilayan ang lalaki na nakamaskara at nakadungaw, nakatingin pa sa kanya. Sa pagkakataong ito, agad na tumawag ito ng tulong at saka pinasok sa loob ang taong kanyang nakita sa kanya na bintana. Doon ang dalawa ay nagpambono hanggang sa mahuli ng kapulisan ang 16 na taong gulang na si Daniel Laplante. Napag-alaman ng otoridad na sa loob ng 2 linggo, itong si Laplante pala ay nasa dingding ng bahay ng pamilya. Matiim nitong pinagmamasdan ang bawat na kilos ng bawat miyembro ng pamilya. Doon tinatakot niya pa ang mga dalagita. Nagkukunyari ito na ang kaluluwa ng kanilang kamamatay lamang na ina. Matapos na mahuli dahil minor de edad pa, hindi ito nagtagal sa pinagkulungan sa kanya. Ngunit 1 taon matapos na ito ay mahuli at makalaya. Pinasok nito ang tahanan ng pamilya ng Gustafson. Doon kinuha niya ang buhay ng ginang na si Priscilla at ang 2 mga batang supling nito. Sa pagkakataong ito, siya ay pinarusahan ng 3 habang buhay na pagkakabilanggo. Habang nakakulong ay saka inamin ito na siya ay nahuhumaling sa paggawa ng ritual. Sinasabi niya na siya na ngayon ay isang ganap na mangkukulam na. Ang patatas.
huling nakitang buhay itong si Donna Dong nang ito ay umalis sa kanyang pinagtatrabahuan. Ito ay nang ikadalawa ng Oktubre ng taong 1970. Isa itong librarian sa isang silid aklatan. Malapit na sana itong matapos sa kanyang kolehiyo na pinapasukan. Siya noon ay 21 taong gulang. Pangarap ni Donna na siya ay maging ganap na isang guru na. Ngunit lahat ng ito ay nawala nang hindi siya makauwi sa bahay nila. At makalipas pa ang ilang mga araw, natagpuan sa maisan ang kanya ng malamig na katawan. Lumabas sa kanyang otopsiya na siya ay nasawi dahil sa paggamit sa kanyang muka ng plastik o hindi naman kaya ay tinakpan ito ng unan. Ngunit naging palaisipan para sa kanila nang walang makitang kahit na anong indikasyon na ito ay nanlaban. Wala rin itong kahit na anong nakita sa kanyang bibig. Ito ay kadalasan na senyales na ito ay tinakpan ng unan. Ang tanging nakita lamang ay ang 2 kilong patatas na kinain niya na nasa tiyan pa niya. Ito ay bago pa kinuha ang buhay niya. Bukod doon ay wala nang iba pang nalalaman sa kung ano ang kaso niya, kung ano ang motibo ng pagkuha sa buhay niya. Maliban sa 2 kilo na patatas, wala ring sospek, walang nahuli at nananatiling bukas ang kaso ng dalaga. Ang buto sa Vatikano. July ng taong 2019, nakatanggap ang opisina ng mga Vatikano ng impormasyon tungkol sa kaso ng nawawalang dilag. 35 taon na ang nakararaan. Ng taong 1983, ang 15 taong gulang na si Emanuela Orlandi na anak naman ng isa sa mga empleyado ng Vatican ang nagsabi na nawawala ang anak nito. Huling nakita ang dalagita na namamasyal sa syudad ng Vatican matapos nito makauwi galing sa eskwelahan. Saka ito na nga ay hindi na nila muling natagpuan pa. Ayon sa tawag na kanilang natanggap mula sa hindi nagpakilalang tao, matatagpuan ninyo ang dalagita kung saan ang estatwa ng anghel ay nakaturo. Sa pag-iimbestiga, doon sila dinala sa libingan ng aliman na prinsesa na itinatag ng 19 na siglo pa. Nang kanila itong buksan ang daan ng libingan, doon nila natagpuan ang 12 ng mga kalansay. Hindi na matukoy kung kanino ito. Ayon sa pagsusuri na ang mga kalansay ay may edad na hindi bababa sa 100 taong gulang. Sa paghahanap nila, mas maraming mga kakaibang bagay na natagpuan sila maliban sa hinahanap nila na dalagita. Kaya naman mas naging mahirap lalo sa kanila ang pag-iimbestiga. Ito ay dahil mas maraming mga katawan na ang nakikita nila na kailangan alamin kung saan nanggaling. May mga nagsasabi na may kinalaman dito ang isang vampira kung saan doon niya inilalagay ang kanyang mga nagiging mga biktima. Ngunit ito ay tanging espekulasyon lamang at hanggang ngayon ay hindi pa maipaliwanag ng mga Batikano kung bakit 12 na ang katawan nila na nakikita sa sinaunang libingan ng isang prinsesa. Mga katinagalog ko, alin sa ating mga kwento sa araw na ito ang tila ba kakaiba sa pandinig ninyo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.